sa o yung mga pamumuhay ng mga lingkod ng ating Panginoon. 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 hanggang 18 lang po. Sabi ko dito, babasahin ko po yung ating pagbubulay-bulayan o pag-aaralan. Sabi dito sa 16, "Mag-alala kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo." Kaya po tayo muna ay pansamantalang yumuko at ako po muna ay mananalangin para po sa pagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Yes, Lord God, tunay kang mabuti, tunay kang dakila, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, narito kami, Panginoon, dumudulog sa iyo, Panginoon. At nais namin, lalinisin mo ang aming puso't isipan, buksan mo ang aming spiritual eyes, spiritual ears, Panginoon Lord God, spiritual mind, Panginoon Lord God, sa mga salita mo, na ito'y magpagbulay-bulayan namin upang magsilbing kalakasan at pagkain ng aming espiritu, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon, sa mga salita mong ito, Panginoon, na magtuturo sa amin, na patuloy kayo mamumuhay, Panginoon, na aayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya patuloy namin dinadalangin sa iyo ang iyong banal na espiritu, Panginoon Lord God, na patuloy na mangusap, manahan sa bawat isa po sa amin. Unang-una na sa iyong lingkod, Panginoon Lord God, sapagkat may mga bagay na hindi kayang abutin ng iyong lingkod bagos ikaw ang patuloy na magtuturo upang may pahayag, Panginoon, yung salita, Panginoon, nang naaayon sa iyong kalooban, Panginoon Lord God. Kaya sa iyo ko po nga pinagkakatiwala ang aking buhay, maging ang iyong mga anak na nakikinig. At sa aming tanging sa iyo lamang, Panginoon, ang katagumpayan ng iyong mga salita. Kaya sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po, ito po ang ating pagbulay-bulayan ay patungkol nga po sa isang iglesia na isulat dito sa Bible, yung iglesia ng Thessalonica. Dito nakita natin, para may konting lang na ang Thessalonica, para sa kaalaman din natin na ito ay isang medyo, sila yung iglesia na medyo may pagsunod sa ating Panginoon at yung kanilang love sa Panginoon ay talagang ibig sabihin, pinapakita nila sa Panginoon yung kanilang pagnanais na mapurihan ang ating Diyos at pinapakita nila na ang pamumuhay bilang mga lingkod ng Diyos ay sinasamahan nila ng kalakasan at kagalakan. Kaya nang sumulat sa kanila si Apostol Pablo, ito ang sulat na pag-encourage sa kanila na manatili sila doon sa kanilang kagalakan, sa gawang paglilingkod. Na panatilihin nila bilang mga anak ng Diyos na kumikilala sa ating Panginoon, na dahil bilang mga tao, alam ni Apostol Pablo na kahit na tayo minsan ay masigasig, dumarating sa atin minsan yung mga problema, yung mga kahinaan. Pero kagandahan kasi dito sa mga Thessalonica, hindi sila katulad ng ibang mga iglesia na nagrereklamo, na parang na ipapakita nila yung kanilang kahinaan. Pero kagandahan kasi dito sa ng Thessalonica, hindi sila masyado nakakitaan ng panghihina, pero silang kalakasan. Kaya nga, sinabi dito ni Apostol Pablo, "Magalak kayong lagi." Kasi nakita ni Apostol Pablo yung kagalakan sa kanila, kaya sinabi, panatilihin yung kagalakan. Para saan ba yung kagalakan? Sa mga gawang paglilingkod. Kasi natural po sa atin yan, kahit na tayo mga lingkod ng Panginoon, minsan nakakaramdam tayo ng panghihina o kalungkutan. Pero sabi nga, kapag namumuhay tayo ng may kagalakan, ibig sabihin, hindi tayo makakaramdam ng, for example, ikaw ay isang tagalinis ng iglesia. Ikaw yung nagwawalis, ikaw yung naglilinis. Kung ikaw ay namumuhay ng may kagalakan, dahil yun yung ating naipapamuhay at alam naman natin na sa Panginoon, kapag tayo ay nagagalak at yung Panginoon ang ating nasa puso, hindi talaga maalis na tuwing sa lahat, sa mga simpleng ginagawa natin sa ating pagwawalis, nandoon yung ating kagalakan. Bakit po? Kasi iniisip natin, naglilinis tayo sa iglesia dahil mahal po natin yung ating Panginoon. Kaya napansin po natin, kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, may mga tao na habang sila ay kumikilos sa iglesia ng Panginoon o sa gawain ng Panginoon, sila ay masaya. Kasi alam nila na
kahit na sila ay dumanas ng konting kapaguran, alam nila yung Panginoon ang magbabalik ng kalakasan. Diba, sabi ng Panginoon na kapag siya ay nagala sa ating mga ginagawa, ibinabalik niya sa atin yung kalakasan. Hindi tayo makakaranas ng pagkahina, lalo na sa gawain ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon na kahit na ang mga lingkod ng Panginoon, kahit na lalo yung mga pastors, talagang hindi na mapagod na kahit na may Bible study rito, kahit magba-Bible study ka pa, bisan biglang may kailangan ipag-pray na may karamdaman, hindi na mapagod. Kaya nga, napakasarap din minsan yung pag dumarating yung tinatawag na Pastor's Month, yung binibigyan ng appreciate yung mga pastor, nakakaiyak. Kasi naaalala namin o naaalala ng mga lingkod ng Panginoon yung kanilang ginagawa. Kasi minsan hindi na nila naaalala yung kanilang ginagawa kasi sobrang dami ng alalahanin ng mga lingkod ng Panginoon. Diba? Hindi lang yung